Mga Duterte supporters, politiko, vloggers, followers, tuwang-tuwa na sila ngayon. Alam niyo bakit? Kasi nasira na at sinira na daw ang pangalan ni Romualdez. At nag-resign na ito as speaker si Martin Romualdez. Na ang tingin kahit sa malayo pang eleksyon sa 2028, baka ito maging kalaban ni Sara Duterte. Lahat naman pwedeng kumandidato sa ilalim ng saligang batas. Hindi ko sinasabing kinakabahan sila kay speaker dahil ang dating naman ni speaker medyo mahina pa kumpara kay Sara. Ganun pa man, wala po kasing ibang nakikitang pwedeng maging katunggali o maging kalaban ni Sara Duterte sa 2028 presidential election kung hindi si Romualdez. Ito namang si Escudero, dating Senate President, na alam nating, although hindi umaamin, may mga plano din niya sa national position ng araw pa. Pwedeng mag-presidente, pwedeng mag-vice. So dahil dito, sa nangyaring ito, pareho silang nasira. Parehong nagkabahid na ang kanilang pagkatao, ang kanilang pagiging politiko, at ang kanilang mga pwedeng ambisyon sa mga darating na eleksyon dahil sa graft and corruption. Actually ngayon, matindi na yung laban. Romualdez laban kay Escudero, Escudero laban kay Romualdez tungkol sa mga akusasyon, paratang, tungkol sa korupsyon. Kasi sinabi ni Escudero, ang mastermind ay si Romualdez. Kaya daw gumawa ng script para pagtakpan siya tungkol sa korupsyon at madiin ang Senado at ang Senate President dati. Yan po ang paratang ni Escudero. So silang dalawa nagsiraan. At dahil dyan, namamayagpag, tuwan-tuwa ang mga Duterte supporters at politiko. Ang kanilang paniniwala, si Sara Duterte na. Wow! Huwag po tayo maniwala dyan. Si Sara Duterte, meron ding problema sa graft in corruption. Until now, hindi pa tapos ang usapin tungkol sa confidential intelligence fund ng Office of the Vice President noong 2022 at 2023. At yung di umano ay pamimigay niya ng pera sa mga opisyalis ng Department of Education. Corruption yun. So kung isinasangkot si Romualdez at Escudero sa graft in corruption, mga congressman at senador, si Sara Duterte, yun din ang problema. Paano matutuwa kayo? Paano kayo nakakasigurong yan ay susunod na presidente ng ating bansa? Ito ho yung paalaala ko sa inyo. Matagal na po ako sa media ng ilang dekada na. At tayo po'y political vlogger, nag-oobserba sa nangyayari. Ang pagiging presidente ay destiny. Tandaan niyo yan. Destiny. Kahit sikat ka, kahit marami kang pera, before election, during election, pag hindi mo destiny yan, hindi ka magiging presidente. Kung hindi mo destiny ang maging pangulo ng bansa, tapos meron ka pang bagahe na isyu ng graft in corruption, may bahid ka ng korupsyon sa pera ng bayan at kapangyarihan ng bayan na pinagkaloob sa iyong pansamantala, yan po ay hindi pwedeng pagtagumpayan. Kaya kahit sinong politiko sa kasalukuyan na nag-aambisyon sa 2028 presidential election, malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Nagmamadali lang yung mga Duterte supporters dahil akala nila sila na. Natandaan nyo noong 1992 election. Si Cory Aquino ang presidente. Number 1 sa mga survey, number 1 sa mga suporta na tinatanggap mula sa mga local, official, congressman, senador at cabinet secretary at maraming sektor. Si Ramon Mitra, yung nasirang Ramon Mitra. Yun ang kandidato. Pero ako'y naniwala hindi niya destiny na maging presidente. Last minute, ang tinulungan ni Cory noon ay si Fidel Ramos. Itinaas ang kamay at ginawang official candidate. Siguro destiny ni Fidel Ramos noon. By the way, pasintabi na parehong wala na silang dalawa. Naging pangulo. Bumaligtad lahat ang tao. Bumaligtad ng mga local official, lahat ng mga government elected career at lahat ng politiko. Bumaligtad last minute. Iniwan si Mitra, sumama kay Ramos. Yun ay 1992 presidential election. Sa 2028, pwede rin humangyari yan. Lalo na ngayon, mas matatalino ang mga botante ngayon
hanggang 2028 kumpara 1992. History lang po, real talk lang tayo. Yung hindi nakakaintindi, mag-research kayo. Malalaman nyo kung ano nangyari doon. Yun po yung totoo. Yan ang nangyari. Talagang relax na si Mitra at yung PD, yung kanilang ano bang partido nila doon. Basta meron silang malaking political party. Si Ramos noon walang political party. Walang mga leader. Bigla siyang nagtayo ng Lakas CMD, Lakas Tao. Yung partido niya bagong-bago. Nung itaya niya yan, nagtuloy-tuloy na hanggang sa eleksyon siya ang nanalong Pangulo. Si Mitra nasa kanya na ang lahat ng partido, lahat ng suporta. Dahil hindi niya destiny maging presidente, talo. Yung nangyari kay Mitra, pwedeng mangyari sa mga Duterte sa 2028. Huwag kayong magalit. Maging bukas lang inyong kaisipan. Huwag kayong maniwala dyan sa mga BO na mga analyst at saka political propagandista. Wala yan. History ang ating balikan. Tanong nyo sa mga professional at nakakaintindi ng politika sa ating bansa. Destiny. Yan po ang pinangahawakan. Pag hindi destiny ng kahit na sinong tao, hindi magiging presidente yan. Maniwala po kayo. Itagaan nyo sa bato. Hindi nakukuha sa pera, hindi nakukuha sa dami ng suporta. Kung wala kang destiny, hindi ka magiging Pangulo. Lalo na kung ikaw ay mayroon dalang bagahe. Mabigat ng bagahe mo dahil sinasangkot ka sa graft and corruption. Unfinished business. Ang CIF, Confidential Intelligence Fund, ni Piatos, Pampano, Benjamin, at kung sino-sino pang ginamit na pangalan. Maniwala kayo. Matapos man o hindi ang impeachment ni Sara Duterte, bagahe yan hanggang 2028. Malay nyo, bigla na lang meron lalabas dyan na isa palang merong destiny at bigla siyang kakandidato at siyang mananalo kasi merong destiny. Pwedeng yan ay Maka Marcos, pwedeng yan ay galing sa lehitimong oposisyon na Piklawan-Dilawan o Liberal Party. Wala akong pwedeng makapagsabi. Kaya huwag kayong maniwala sa mga propagandista, mga gimmick, nagmamadali. Akala mo nanalo na sila, akala mo kanila na. Ngayon pa lang, paliwanag na ng mga DDS humanda kayo pagka na si Saray nakaupo na. So ang plano nila paghihigante, pagganti. Hindi magtatagumpay kung ang plano ng supporters at ng kandidato ay maghigante sa kapwa or magplano ng masama. Hindi yan susuportahan ng taong bayan. Ang destiny, ang nag-uutos dyan ay ang taong bayang naniniwala na karapat-dapat at magiging malinis ang liderato at ang Pangulo. Marami ang ibig sabihin ng destiny bago maging Pangulo. Hindi pwede maging Pangulo ang paghihigante ang daladala. Personal ang daladala. Iwasan ang korupsyon. Hindi yan ang kailangan maging Pangulo ng ating bansa. Maniwala kayo. Walang nakakasiguro. Ang nagsasabing si Sara na ang susunod, suntok sa buwan yan. Saywar lang yan. Propaganda lang yan. Pero pagdating ng tamang panahon, ang mananaig, ang karapat-dapat sa posisyon. Hindi pera, hindi paramihan ng tao. Pag nagsulat na sa balota ang mga tao at nagsabi kung sinong gusto nila, yun ang mananalo because merong destiny.